TVN Entertainment. Hi, good afternoon. Belated happy birthday to our host. Thank you po. Thank you. Hi, Jano. Hi, Leia. Hi, Anjo. Nice to see you. Hi, everyone. Jano, was it your personal choice na isasamahan yung daddy mo for your directorial debut? Hiningi mo ba siya sa Viva? Yes, of course. He had to be in this movie. First directorial job. And bagay na bagay yung role. Sakto naman yung role sa kanya. So, tailor-made for him. I wouldn't want it any other way. Did you have a hand in writing the script? Or Yes. Also? Lahat. Wow. Story, script, I had a hand in everything. So, anong pinakamahirap for you in your directorial debut? Na ginawa mo? Kasi dati starring ka lang eh, di ba? Yes, oo. So, dadating ka lang sa set. I had a lot of help. I have to admit. I didn't have an assistant director. I had an associate director, which is Direct Julius. Direct Julius. So Alfonso, yes, Alfonso. He was an associate director, so halos pantay kami. Para kung meron man akong kulang sa shots, he would tell me or I would ask him, Direct, okay na ba yun? May kulang pa ba ako? So I had a lot of help. The cinematographer, the DOP helped a lot. The executive producer helped a lot. And of course, the cast helped me a lot para mapadali yung trabaho. Hindi ka ba nahirapan in directing your cast members, particularly Anjo? Meron kaming drama scene ni Anjo eh. Medyo, sabi niya, Tol, matagal ko na hindi nagda-drum. So, but we pulled it off and it was really nice. Wala. Because precisely, I picked everyone for the role talaga, na bagay talaga sa role. So, pagdating doon, hindi na kailangan masyado i-direct because they're fit for the role. Can we ask the cast members, Ante, Juliana, how was it having Jano as your... Ako, I was observing my friend. Matagal kami nagsama kasi sa TV, movies nung simula. So, nung mga first days, I was observing him. Hindi ka ba nakikialam sa kanya? Hindi. Kaya nga sabi Boy ko, ka. support. At the same time, observing. Honestly, nagulat ako kasi parang seasoned director na siya. Wow! Kung paano niya, unang-una, nagulat ako, professional na. Dahil hindi na late. Una, ang call time, ang aga. Hindi naman ganun yung kaibigan ko, ang call time to hapon. So yun, number one. Number two, while I was observing him, directing, kasi syempre, ako kasi honest sa kanya, pag may nakita akong medyo parang kailangan ko siyang advice-an, parang, Tol, wala eh. Wala akong, ako nagulat, I was surprised. I was amazed kasi parang seasoned director na siya. Alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung shots niya. Though tama yung sinabi ni Direct Jano, Direct Jano na ang laking tulong ng associate director niya. But I was so happy for him. Kasi yung craft na ginagawa niya ngayon, parang ang tagal na niyang gusto. Nagde-direct. Parang alam na niya yung ginagawa niya. So it only shows na parang matagal na pala niyang dream to mag-direct. So siguro habang nag-TV kami, nag-movie, sabi nga niya, siguro doon natututo na siya mag-direct din. Pinag-aaralan na niya. Pinag-aralan na niya ng matagal. And Yes. this time nga, coming from him nga na it is his dream. So ako naman, So, sinuportahan mo na? Sinuportahan mo na? sa eksena. Pero ako, as director, hindi ako nakialam sa kanya.
Unlike pag kami, magka-eksena sa isang movie or TV, nag-uusap kami. Pero ito, nag-observe lang ako, hinayaan ko lang siya. Kasi alam na yung ginagawa na eh. Kumbaga sa Grab driver, sakay na ako sa likod, tinitingnan ko lang siya. Magaling eh. Congrats, Tol. Thank you. Thank you, Leia. Yeah, thank you. It's such an honor for me to have Tito Jano as my dad sa movie na to. And ang isa pong na-realize ko while working with him is kung gaano po siya ka-passionate talaga. Kahit first time lang niya po mag-direct, parang katulad ng sabi ni Tito Anjo, parang professional na agad. And sobrang creative din po niya sa mga scene, lahat ng details talaga. And he has helped me a lot din sa mga eksena kasi hindi po ako sanay gumawa ng comedy movie. So, natutunan ko po na dapat pala mas exaggerated ng konti yung mga facial expression, mga ganun. Mas masaya yung Nice. vibes. So, malaki po yun na itulong sa akin ni Tito Jano dito sa movie na to. Thank you. Yes, Luis. Hello po. Ako yung napansin ko kay Kuya. Thank you. And then, ang napansin ko kasi kay Kuya Jano, kasi matagal ko na rin siya nakakatrabaho sa movie, sa Viva, sa GMA. So, kilala ko siya as Kuya Jano, the performer. Pero ito yung ibang face naman niya. Kasi it's very, kapag ka-eksena mo siya, very seamless. Na siya yung director, siya yung artista. Kasi, para kung isipin mo kung first time ng isang tao mag-direct, medyo nararatan pag ganyan. Sa kanya, wala. Makikita mo sa kanya, nag-internalize siya. Pero, kinukue niya yung mga camera kung saan ipupwesto. Pero may ginagawa niya yung pagiging director niya and pagiging actor at the same time. Which is really amazing. Kasi first time ko lang din na nakatrabaho ng someone na siya yung artista. Siya yung nagsusulat ng mga jokes niya. Siya yung puposisyon ng mga camera. So, yun, nakaka-amaze ang tingnan. And somehow nakaka-proud na meron kang kapwa-artista na pinapursue yung passion niya, which is yung nga pag-direct. Kaya, congratulations po yun. Thank you. Jano, Congratulations, direct. Jano, pareho yung sinasabi nila. So nice. Sige po, iibahin ko pa. Hindi, ayun. I have to agree naman sa kanyang lahat. Talagang napaka-passionate talaga ni Kuya Direk Jano, no? So, ako isa lang din siguro ang masasabi ko na from nagtatrabaho kami sa Sangga na Sanggago, sa Gwapo Sanggi, isa sa magagandang ugali ni Jano Gibbs bilang artista, hindi po siya madamot. Kumbaga, parang isi-share niya sa'yo yung knowledge niya sa tagal niya sa industriya. And napansin ko na talaga sa kanya na nung unang pelikulang ginawa namin, meron na po talaga siya. Gusto niya na mag-direct kasi kay Direk Al, nangingialam na siya na direct mas maganda pag ganito, pag ganyan. Ganyan na siya. Kaya nung nag-shoot na kami na itong itutumba ka ng tatay ko, parang naano ko na ay, ito talagang gusto niya. At sa loob ng dressing room, sinasabi niya sa akin, oh, Juliana, itong gusto kong kalabasan, itong ganun pa rin. Bibigay siya kagad ng idea para at least mas madali namin magawa yung mga trabaho na. Ayun. Alright. So, Congrats. sorry. Ginalingan ko. Thank you. So does this mean, Jano, na masusundan pa to? Sana, I hope so. I hope to make Viva Max bold movie. Yun talaga yung goal ko eh. Ano lang to eh, stepping stone. So ng goal. No, really. No, I want to, this is, my directing is not to impress. Unlike other directors na nakikita ko. I'm not here to impress. I'm here to entertain. Gusto ko lang, I want to be a comedy director. I want to make people happy. Simple lang, yung hindi artsy, hindi, hindi yung maraming mga, or mga drama na, kunyari, comedy pero drama pala. Hindi, this is straightforward comedy drama. So I'm here to entertain. Alright, good luck sa January 24. Thank you, Leia. Thank you very much. That was Miss Leia sa TV Patrol. Kuya Jano, Hi, MJ.
it's nice to see you, making us laugh again, doing the jokes. Because we all know what you went through and the family went through. Ang tanong namin is, ang tanong ko pala is, parang, how are you taking care of yourself after what happened and after what the family went through? Well, family is the best comfort. Medyo sa ngayon, hanggang ngayon, hindi kami pwedeng mapag-isa. So, kailangan, kung nasan yung isa, dadamayan, sasamahan mo. Wala pa kami dun sa stage na yun. So, hindi kami pwedeng mag-isa. Kailangan magkakasama kami. So nakatulong talaga yung travel, Kuya Jano? Yes, very much. That travel, which got some bashing also. Sinasabi ng iba, parang nagsasaya ka agad, di ba? After, But that was a scheduled trip, which, nung una, one of my kids said, wag na natin ituloy dahil nangyari to. Sabi ko, hindi. The more we should go through with it, ituloy natin because we need it. Para makahinga, para makalayo sa mga chismis and everything. So yun, it helped a lot. Yung title kasi ng movies, Itutumba Ka ng Tatay Ko, no? Parang it's like the father is very protective of the child. Is Tito Ron like that to you also? Yes, very much, very much. If you know my dad, pagtatanggol ako noon pag may mga nambabash sa akin o pinagtatanggol niya ako talaga. Lastly, kasi na-interview ko rin si Tito Ron noon tungkol sa directorial debut mo nga and he's excited na mapanood niya noon yun when I interviewed him. Ang tanong ko is, na-mention mo sa tanong ni Ate Lea kanina na sana nga masundan pa siya ng si joke about Viva Max. But I was thinking, sino yung mga next actors or artists na gusto mong i-direct? O nakalinya na i-direct mo? If you can share. I have some ideas, but I don't mind making a part 2 of this. I would love to make this a series. Oh, okay. Pero same cast, parang ganon. Oo, Okay. katuloy. Di ba? Natuwa tuloy si Luis. Maganda pwede ng franchise. Right. Last question na lang po, sorry for the follow-up. Mahirap nang maging director, mahirap pa pag ikaw pa yung actor and director. What were the challenges that you had to overcome while being the actor and director of this film? Thank you. As actor-director, as I said, I had an associate director. But actually, the harder parts were the production side. Like the post-production, di pa po ako tapos. After this, I have to run to post-production for final touches. Also, the limitations, dahil syempre, alam naman natin, ang shooting ngayon, di ba? 1 week na lang, gano'n. The budget, restrictions. Mas doon ako nahirapan sa mga limitations. Sa call time, hindi ka na nahirapan? Sa call time, wala na akong problema. Iba na, bago na. Jano Early Gibbs. Thank you very much. That was MJ Felipe of TV Patrol. For our next question, we have Miss Pilar Mateo of Hataw and Showbiz 24/7. And good luck sa movie mo. Charot. May launching movies yun. For Anjo and Jano. Paano niyo i-describe yung sarili niyo as dads? Tapos ano yung mga namanan niyo sa mismong dad niyo na ginawa niyo naman ngayon sa mga anak niyo? Protective. And siguro isang pinaka-important na naturo sa akin ng dad ko is yung education. So I see to it na ma-aral, matapos yung 4 kong anak. And yung 2 kong anak, dun sa 4, gusto mag-showbiz. Pero dahil nga mahirap ako. Isang asawa lang ba yun? Isa lang. Ayan na. Alam mo naman yun.
Ang hindi nila alam. Ay! Wag po. So, sinasabi ko dun sa dalawa kong anak na it's hard to be successful as an artista. Kasi isa babae, isa lalaki. Sabi ko, at pag sumikat ka man, that 1% na sumikat ka, baka, lalo na yung babae ko, sabi ko, yung panganay ko, si Mika, sabi ko, baka ang maximum mo lang sa career mo, 5 to 10 years. So after that, ang hirap, where will you go? Sabi ko, kaya sabi ko, I gave you the right education para diyan ko kayo gusto pumunta. As much as siyempre gusto nila maging artista rin, like their dad, mas inuna ko na yung kasi ang hirap din ng pinagdaanan ko tol eh. Ikaw, nung ako, palos pareho tayo nagsimula di ba? Minsan meron, minsan wala. So, ang hirap din. Mahirap. So, ayokong maranasan nila yung downs ng show business. Kaya, dinidiscourage ko sila na mas importante yung education. If I may add, si Anjo, before he became dad to his children, he became dad to his siblings, if I'm correct. Because their father left early. So siya, bilang the eldest, stood as their father, yung mga siblings. So, I think, saludo ako dun sa'yo. Ako naman, what I learned from my father na pinasa ko sa ginagawa ko rin sa children ko was maganda. Kasi ang daddy ko laging sinasabi niya, children are the most oppressed people, some of the most oppressed people in the world. So, kahit ng mga bata kami, hinahayaan niya pag may kasalanan kami, hinahayaan niya kami mag-explain kung bakit namin nagawa yun. Pag naintindihan niya, okay, sorry. So we had a voice, we had, pwede kami mag-reason out. So that's what I do with my kids. Plus, he was the sweetest dad. So, ayun, ganun din ako sa mga anak ko. Yung, kahit malaki na ako, pareho na kaming adults ng daddy ko, nagbebeso pa rin kami, nag-I love you pa rin kami, nag-hug pa rin kami, madalas. So, yan. Yun pa. So, one last question. How far are you willing to go para yung title na yan magamit sa tunay na buhay? Hindi naman yung papatay, pero how far are you to protect your kids? Itutumba ko talaga yung mga pag merong umagrabayado sa mga anak ko. Alam naman ni Anjo yan eh. Mainit din ang ulo minsan sa mga but yeah, of course, lalo na pareho kami, puro girls ang kids namin. Well, he has sons also, but we have 2 girls, so very protective ako. So fitting for the title. Yes, Ma'am Pilar? How far are you willing to protect your kids? Paano? Same siguro. I think any father. Nangyari na ba? Po? Nangyari na sa tunay na buhay? Ay, hindi pa. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman nangyayari na na-challenge ako dahil sa mga anak ko or may nag-agabrado sa kanila. And I pray for that. Kasi, like Johnny said, ako baka, ayokong dumating yung time na, kasi rin ako eh. Mas mainit ulo nito sa akin. Mahirap na, kaya na lang, I see to it na they're okay bago sila tinatanong ko, kumusta yung mga kaibigan nyo? Kumusta yung school? Kumusta yung friends? So, para alam ko na hindi sila naliligaw ng landas at walang nang loloko sa kanila. So, parang inuunahan ko na kasi ayoko dumating sa puntong yon na magalit ako kung sino ng apis na mga anak ko. Okay lang ba, Pilar? Tsaka sinasabi namin, dahil parehong babae, ang payo namin pagdating sa mga boys, wag lang kayo maghahanap ng katulad ng mga daddy nyo. Yun lang, wag lang sana. Mabait naman tayo Okay.
luck. Thank you daw, Jimmy Entertainment. Hi, good afternoon. First, congratulations kasi last year parang na-mention niyo po, Sir Dan, na yung plano niyo sa Hello Universe, parang sinabi niyo gusto niyo Yes. Na-meet po ba yung expectation niyo sa first directorial job ngayon na gumawa na kayo ng pelikula na ito? I'm very happy with the product. Nakita ko na yung buo. Sila hindi pa nila napapanood yung buong movie. I'm very happy with the outcome. But of course, being a first-time director, nakikita ko yung mga... Siyempre, marami pa akong kakainin bigas. Kumbaga, ika nga ni FPJ. Siyempre, nakikita, ay, sana pala nilagyan ko pa ng ganito or gano'n. Meron pa rin frustrations. But for a first-timer, I'm happy. Nung nakita ko yung trailer last month, parang ang una ko naisip yung inspired ba to dun sa movie ni FPJ and Julian na ano? Yes, of course, isusumbong. Actually, yung title lang naman, yung isusumbong kita sa tatay ko, ginawa kong itutumba ka ng tatay ko. And yung FPJ Julian, which is me and Sia. But that's as far as it goes. Sa story, walang kinalaman. So parang may added flavor din na comic. Sorry, isa na. Kasi Sia, tagal ka namin hindi nakita sa movie. Ano ba to? Deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Or deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Tapos, since nung last na nakita ka namin, parang bata ka pa talaga. Dumaan ka ba sa tinatawag na ng awkward stage dun sa, especially dun sa mga child story na nagiging teen story? Well, actually, after po nung Miracle in Cell number 7, nung nag-pandemic po, nag-decide yung mommy ko na punta muna kami ng province. Which is, I'm really grateful sa decision niya na yun kasi parang nung bata kasi siya, may mga experiences siya like climbing trees, na makakapag-bike ka around the village, mga ganun. Tapos, tabing dagat din yung bahay namin sa Mindoro. So, sobrang grateful ako na during the pandemic, nandun kami, COVID-free yung village na yun, and naranasan kong to be outside movies and the industry for a little while. And marami akong natutunan dun sa ginawa ng decision na yun ni Mommy. Pero after ilang years din kami nagstay dun, my mom asked me kung gusto ko pang mag-artista or we can just go back to England and mag-school na lang ako dun. And sinabi ko sa kanya na hilig ko talaga and passion ko din talaga yung acting and being part of the industry. And alam ko din na pagka-actor ka, mas nabibigyan ka ng voice or ng influence sa social media, ganun. So, gusto kong i-take yung opportunity ko na ganito na may mga platform ako to inspire other people and youth. So, ayun po. Pero sana ngayon magtuloy-tuloy na rin na may mga movies ulit tapos yung mga project ko ulit. Thank you. Thank you very much. That was Nurse Am of Jimmy Entagawa of Anong Ganap and Flo Galindez of Lionheart TV. Our next question will be coming from Annarina Amistoso, a TikTok influencer. Hello, good afternoon. Ay, good evening. Ay, kay Sir Anjo. Sir Anjo, dahil si Sir Jano ay nag-direct na, do you have plans na mag-direct din in the future? How old are you now? Nasa 40 do po. 40. Hindi kasi some 25 years ago, nag-direct na ako sa TV. Parang I was given lang mag-direct ka ng sitcom. Wala akong idea. It was just my name. And I did not like it. Kasi it was so challenging. And you really have to study. Kailangan malaman mo lahat ng and time. Time, very important. So, hindi para sa akin ang pagdedirect. I'm more comfortable being a public servant than mag-direct. And wala akong wala akong illusion or dream na mag-direct kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya nga I'm so happy kasi si Jano
my friend for so many years. Nung dinedirect niya ako, iba parang, wow, parang gusto ko sabihin sa kanya, naabot mo yung yung hindi ko naabot. So, I'm so happy for him, and dahil I was so delighted dun while he was directing the movie, I was really hoping that he will continue this. Kasi nasa kanya yung talent nasa kanya yung patience. Isipin mo patience. Nung artista kami, walang pasensya to gumising na maaga. Walang pasensyang magtrabaho ng professional. And yet, I saw the other side while he was directing. Nasa puso niya yung pagdedirect. Dinidibdib niya, binibigyan ng oras, pinag-aaralan niya. Pati yung storya. Kaya I'm so happy na sana, sabi ko nga sa kanya, Tol, this is your third career from being a songer, a comedian, host, ngayon naman directing. So sabi ko sa kanya, I don't know if you remember, sabi ko sa'yo, na Tol, pangatlong career mo na to. Sana pagbutihan mo to. Kasi nakita ko sa kanya Nakita ko sa kanya yung talent or future ng isang comedy director. Ang hirap kasi ngayon, unang-una mahirap magpatawa. Pangalawa, parang ang dami ngayon, di ba? Anong tawag dun sa romance? Rom-com, di ba? So, more on yung sa relationship ng tapos nandun na lang yung comedy. But yung pure na talagang comedy na movie, wala na akong nakikita ngayon So, parang nakita ko kay Jano yung susi na mabuhay ulit yung comedies that I grew up with. Mga Dolphy, Panchito, Babalu. Parang sa kanya ko na nakikita na siya na magtutuloy yung mga ginawa ni Leroy Salvador, mga, di ba? Ben Veleo. So sa kanya ko nakikita, and I really hope na magtuloy-tuloy siya, seryosohin na yung pag-direct. Thank you. Follow up lang kay Sir Jano. Sir Jano, from the... No, I think that's my niche talaga, comedy. I want to be a comedy director because we need it in the industry. Kailangan natin ngayon. Marami na tayong drama directors, horror directors. Wala tayong konti lang yung comedy directors. So we need it. Thank you. Thank you very much. That was Anarina Amistoso, a TikTok influencer. Sa movie, ganda ng teaser, kay Direk Jano. So curious lang ako, so yung mga naging influences mo mga directors? I take from my former directors. Ang unang-unang nag-direct sa akin si Baby Navoa for yung unang Pedro Penduko, Ben Veleo, yun ang mga, si Direk Altantay, of course. So I take from them yung mga magagandang practices nila ay ginagamit ko. Anong klaseng director ang isang Jano Gabe sa set? Baka siguro sila Si Luis. Si Luis. I think na mention din ni Juliana kanina na kapag nasa air content or sa standby area, meron akong naalala na isang shoot natin, andun ako, tapos pumasok si Kuya Jano, in-explain niya sa akin yung buong eksena. Pero naka-breakdown pa ako, siguro mga 5 sequences pa bago ako. Pero na-envision na niya agad kung ano yung gagawin sa eksena. And ako, nagpa-prepare na rin ako at the same time. He's very ahead of the schedule. Kunyari kung may kinukunan ngayon, kinakausap na yung mga
taong involved sa sequences after. And I think yun din yung lacking sa iba. And doon mo mapapansin at doon mo malalaman na he prepared for this. So yun, very professional and very iba doon sa kilala nating Jano na artista at singer. Thank you. Good luck sa movie. Thank you. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap. Up next, we have Flo Galita. Hello, Sir Anjo, Sir Jano. We grew from Over the Bacot Days. Aminado ako doon. So, kasi kanina you keep on mentioning na parang yung friendship nyo, yung how many years na. Nagkaroon ba kayo ng moment na nagkatampuhan, nag-away ba kayo? Kasi it's everything stars, glitters, everything eh. Pag sinabi mong Jano, Anjo, yan yung parang epitome of best friends and friendship talaga eh. Dumating pa kayo sa moment na yon? Parang wala, no? Parang wala tayong pinagkatampuan. Meron ba? Nagtatampo ka. Meron. Nagtatampo ka pag hindi kita tinetext. Hindi, meron tayo sa Over the Bacot. Oo. Ikaw na magkwento. Pero ano naman yun, hindi naman personal. Hindi pa kasi kami ganun ka-close, no? Tsaka hindi ko alam yung mga secrets ni Jana nun. Vibes na kami pagdating sa comedy. Pero that time, parang akala ko nagbibiro lang siya na gawin mo na lahat sa akin, wag lang yung buhok ko. Sabi niya, bubuhusan kita ng kasi sanay siya sa palibhasa lalaki. Sabi niya, Tol, bubuhusan kita. Sabi ko, wag na. Hindi na kailangan yun. Hindi na. Sabi ko, wag na. Action! So, exit naman talaga ako. Exit frame. Sabay, uwi na ako. So yun lang. I think, nung Over the Backward, first year lang yata yun, yung nagkaroon kami na... Hindi pa tayo close. Pero after nun, wala na. We were stronger as friends. In fact, I consider him my brother. Kasi sa tagal ng samahan nyo, parang na kayong blood brother eh. Kasi, and ang importante sa amin kasi hindi lang yung trabaho. Yung personal namin, wala na may problema ako, kwento ko sa kanya. Ako kasi eldest, si Jana naman, nag-iisang lalaki sa kanila. May anak ba si Tito sa labas? Sa pagkakaalam ko. So, parang madali sa amin, naging comfortable kami sa isa't lang na sinishare namin yung problema namin. Problema ng mag-asawa, problema ng anak, problema ng trabaho. So marami kaming pinagdaanan. Malaking tulong bilang isang individual siguro na meron kang isang kaibigan na nahihingahan mo at napapakinggan mo at nahihingan mo ng advice. At ganun din siguro ako kay Direk Jano kasi minsan may problema rin naman siya, nabibigyan ko rin naman ng advice minsan. So ganun kami in our 30 years na ba tayo friendship natin? No? Siguro. 30. And I think, if I may add, yung brotherhood na yun translates on screen. Kita yun eh. It's hard to manufacture chemistry. Di ba yung iba workshop pa para getting to know each other, ganun. But kami, pag magka-eksena kami, it's so natural to us because totoo yung friendship, totoo yung pag nakita mo kaming tumatawa dito sa pelikula, totoo yung makikita mo naman iba yung tawa ko pagkasama ko si Anjo, tunay yung tawa. So, yun. And you mentioned Over the Backward din, medyo mag-share lang ng experience namin. Nung panahon ng Over the Backward, most of the time, we revise the script. First scene pa lang, pag hindi kami happy, right there and there, gagawa kami ng eksena together with Direk Ariel Ureta.
So, siguro si Direk, sanay na rin na nakakaisip, na-develop yung creativity kasi gumagawa kami ng eksena from blank eh. So, I think yun yung isang secret ni Direk Jano na after all these years, kaya niya to be yung creative and confident dun sa comedy level. By the way, that's one of my dreams. Pinag-usapan na namin yan. I've already pitched it to Boss Vic to go back to Over the Baco. A reunion movie, maybe. Pinitch ko na po yun, so we're still waiting. We can't do it without GMA kasi hati ang Viva and GMA doon. But hopefully it pushes through. Thank you po. Thank you very much. That was Flo Galindez of Line. May utang pa si Jano at saka si Dami Anjo kong sa utang akin. sa'yo, Tita Aster. Ayun. Sana matuloy na tayo. Ikaw din. Diba? Alam mo, Anjo, napanood kita kay Aiko. Na special mention kita dito. I know. Hindi ko naman kasi maintindihan, tinihipag ko dati. But anyway, it's nice to see you both sa isang pelikula. Jano, what made you finally decide na gusto mo na mag-direct? Parang kailan mo na naramdaman sa sarili mo na handang-handa ka na? Ever since bumalik ako sa Viva and I've been doing lead roles again in Viva, magaganda naman yung ginagawa ko, happy naman ako, pero hindi ko magawa 100% yung gusto kong gawin talaga. The most I can do is suggest. So, yun, I actually did this para magawa ko yung gusto ko talagang gawin. Yan po. Paano mo na-convince si Boss Vic? Malakas tayo kay Boss Vic. Parang anak ako parang adopted son ako ni Boss Vic, kaya kahit ayaw nung iba, actually ayaw nung iba, si Boss lang nagsabi, hindi, magdadirect si Jano. Yun na yun. So malaki ang tiwala sa iyo. So, although papalabas pa lang itong itutumba, may follow-up project ka na ba na gagawin? Meron po, yung Taya Part 3. Oo, yun talaga. Bold talaga. Ay, Part 3 na ba? Meron na bang Part 3? Part 3 pa lang. Part 3 pa lang. Part 3. Part 3 ng Taya. Yun, ang title po, Tuyo. Wala pa. I'm pitching other projects like Over the Baco. Paano mo nabuo yung cast? I mean, syempre, di ba, ito yung gusto ko makasama for this movie. Yes. Of course, yung story muna, I followed the story and then I chose, of course, mutual decision yan with Viva. They also have a say, of course. Kung sino yung babagay for the roles. So, yun po. 80s or 90s, ginawa ni Judy Ann Santos yung isusumbong kita sa tatay ko with the late Fernando Po FPJ, Jr. yes. May ano ba ito? Spin-off ba to? Or may semblance? Or what? Wala naman po, yung title lang. But if you watch the movie, most of it is an homage to FPJ. Madami akong scenes dito honoring him. My character, sa bahay pa lang may posters na ni FPJ dun sa kwarto ko. So, yun po, isang pagpupugay. So, dalawang tao, kay Dolphy at kay FPJ. Half of the movie is Dolphy, half of the movie is FPJ. Oh, that's nice. Anjo, pinasok na rin ni Jano ang pagdidirect. So, when do you plan to do the same? Yan, Tita Aster, na akong pag-aaral, wala akong experience. So, nag-aano lang ako nun sa assistant director ko, si Boyong Baisyon, who passed away. Hindi ko kaya
Kasi it takes time. Kailangan mong pag-aralan. And you have to be patient. And after that experience, it was a harrowing experience for me. Kasi, parang binigay lang sa akin kahit hindi ko gusto. So, sabi ko nga, I'm happier being a public servant than to be directing. Kaya nga sabi ko, I'm so happy that my friend, after all these years, he is given a chance to direct and he is excelling. Kaya from my experience kay Jano, being my director dun sa movie niya, I really hope na magtuloy-tuloy siya bilang director. Kasi nga, matagal na po ako hindi nakakita ng bagong comedy director na alam yung craft, alam paano magpatawa. Sabi nga kanina ng Direk Jano, kulang na ngayon yung director, kaya hoping the best kay Direk Jano. Thank you. Lastly, kay Juliana, kay Luis, at saka kay Zia. This is just a month. So, anong dapat namin asahan sa inyo? Kasi ano pa yung mga proyekto na line up po yun? Wala po pong mga na-mention po sa akin yung si Mommy and yung manager ko din po. Pero I will be releasing a single po under Viva Records. And right now, I'm just pursuing my advocacies with Save the Children, WWF. So, masaya po ako sa ginagawa ko doon and yung part ko sa kanila. So, for now, yun lang po muna yung mga ginagawa ko po. Si Luis. Ako naman po kakatapos lang din ng balita from last year. And I think isa ako sa mga picky artista ng Viva. So, pinipili ko lang talaga yung mga projects na para sa akin gusto ko at may impact sa career. And since last year po kasi of April, full-time pastry student po ako sa APCA. So, I'm pursuing this side of me naman. Kasi Kuya Jano, pag-direct ako sa pagiging pastry chef. So, matatapos ako sa April pa. Kaya, ayun, hopefully, maganda rin yung takbo ng career ko doon. So, yun po muna ang aabangan kung ano pong next na pastry ang gagawin ko. Projects-wise, wala pa. Thank you po. And hi, Tita Aster. Ayan. Sa akin, wala pa namang mga next na nakaline up, pero... Hindi ka tinanong. Hindi ba ako? Okay, thank you po. Maraming salamat. Ayun, yun nga, wala pa namang mga next na nakaline up, pero happy and blessed ako na natapos ko yung 2023 na may movie, Para Kang Papa Mo, and then I started 2024 another movie, Itutumba Ka ng Tatay Ko. So lahat may kinalaman sa tatay ko kung nagpaparamdam na yung tatay ko, di ba? Ayan, so ayun, and hopefully marami pang work na dumating dahil as of now naman inahasa na rin ako ng Viva sa mga hosting, sa iba pang ganap, and soon baka mapabilang sa gagawing next movie ni Direk Darren Liao. Ayan. And congrats, Julia. Kasi meron ka ng nakabili na po siya ng bagong condo. Ay, thank you, Tita. Congratulations. And of course, everyone, congratulations on the movie. Thank you. Thank you very much. That was Miss Esther Amoy of TikTok. PM. Unahin ko na yung tanong ni Jojo. Kay Anjo, ano yung tinarek mo daw na show? MU. Title, Jo Marie and Jelly. Mga ano yan, I think 90s. Ana. Hindi ka pa yata pinapangalan. Kay Jano. Jano, kanina pa nababanggit na matagal mo ng dream to. Sorry? Matagal mo ng dream mag-direct at saka alam naman namin na talagang creative yung mind mo. So, bakit
na-delay or what took you so long? Siguro lakas din ng loob. Nag-iipon din ako ng lakas ng loob because it's not a joke to direct. It's a tall order, ika nga. So habang nag-shooting kami ng ibang pelikula, medyo nag-iipon na ako ng lakas ng loob at ng knowledge. Yung sa creative kasi alam namin wala kang problema doon. Pero sa technical, paano mo trinabaho yun? Like, pag-iilaw? Sa technical actually, hindi pa ako, in all honesty, hindi pa ako maalam sa pagdating sa technical side. I have my associate director and director of photography, but kahit hindi ko alam yung lenses and yung places of camera placing, I know what I want. Yun ang so isa-set up nila and I will look and if I don't like it, I will change it. Ganun ang proseso. Hindi ako maalam technically, but I know what I want na outcome. Tapos kay Sia, alagang-alaga ka dito, pati sa billing, in-equal ka ni Kuya Jano mo sa billing. Ano kayo? Sa ano po? Sa billing. Ayan. So, congrats. Thank you po. Pero ang question ko is, nasa teeny bopper age ka na, no? Yung ibang mga kaedad mo, sinisimula ng bigyan ng love team. Kung sabihin ni Boss Vic na isang araw na may ipapareha kami sa'yo, gusto mo ba or gusto mo ng solo lang? Feeling ko po baka I'm too young para magka-love team pa agad. Pero kung if that's for me and kung kailangan po, then okay lang po yun sa akin. Pero I think sa Philippine industry, magandang ma-normalize din yung individual na artist na kung kanino i-pair na walang specific na iisang tao lang. Pero depende naman po yun, kahit ano po sa akin na ibigay po para sa akin, okay na po yun. Thank you. Actually, ilang taon ka na daw ngayon? 14. 14. Saan po ba? Dito nilagyan ko na siya ng medyo crush. Ganyan. Thank you guys. Good luck. Thank you very much. That was Miss Anna Pingol of Pika Pika, and that concludes our Q&A this time.